Tapos na ang pagiging kawawang manugang, ang inihagis ng asawa kong si Makorea sa ibabaw nga, aking kabuuan ng tiyan ay mga papeles ng annulment ay 2 pirasong 100 pisong papel. Sa araw nguburong ang aking sariling ina, habang namimilipit ako sa sahi dahil sa pananakit ng tiyan, walang bahit ng awon na mababasa sa kanyang nga mata, mataksi ka na lang. Anong ambulansya? Ang malami na salitang binitiwan ng biyenan kong si Aling Elvira ang tunay na bigat ng 7 taong kong pagsasama sa kanila. Ngunit wala silang kamalay-malay. Hindi nila alam kung sino ang manugang na kanilang nilait, tinawa na pulubi, ay itinapon na lang na parang basura. Ano nga ba talaga ang nangyari? Bago tayo magsimula, kung maari ay pindutin ninyo ang subscribe at like button. May iwan din kayo ang komento kung saan kayo nakikinig at taos puso kong ipadarasa na mapuno ang swerte ang inyong buhay. Tara, simulan na natin. Ang malami na hangin ng madaling araw ng Pebrero ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng aking bagang. Nakaupo ako sa isang plastic na upuan sa dulo ng pasilyo ng punerarya habang ang 2 kamay ko ay nakahaplos sa aking malaking tiyan. Sa bawat pagalaw ngang sanggo sa loop, pakiramdam ko ay bibigay na ako sa pagiya sa pag-alala kay inay, ngunit pinigilan ko ito. Sa loop ng kapilya, tanging ang larawan ni inay ang malungkot na nakatiti sa akin. Nay, patawarin mo ako, hanggang dito lang ang kaya ng anak mo. Si inay, na buong buhay ay nagtrabaho bilang janitress para lang mapalaki ako. Ang likod ng kanyang nga palad ay magaspang at ang kanyang likod ay kubana. Si inay, nakahe sa aming maliit na barong-barong ay nakangiti pa ring nasasabing, Isabela anak, maara kang mabuti para makahanap ka ng disenteng lalaki habang kumakain kami ng instant noodles. Ngayon, ang nanay na iyon ay nakahimlay na sa isang malamig na kabaong. 4:00 ng madaling araw, ako na lang maisa sa kapilya. Ang asawa kong si Marco ay umalis pakagabi 9:00 dahil daw abala siya sa paghahanda para sa kanyang final interview para maging associate professor sa UP. Ang biyenan kong si Aling Elvira, ni isang tawag ay wala. Ang hipag kong si Mila, nag-chat lang sa messenger. Ate, sorry, need to watch the kids. Iyon na ang kanyang pakikiramay. Habang maisa akong naglalamay, bumukas ang pinto ng kapilya, inangat ko ang aking ulo, umaasang bumali si Marco. Ngunit ang pumasok ay si Aling Elvira, kasama ang hipag kong si Mila at ang asawa nito, 3 silang dumating. Naku, ang lami naman dito. Hindi man lang naka-icon, reklamo ni Aling Elvira habang inaayos ang kanyang balabal. Magandang umaga po, Mama. Salamat po sa pagdating, sabi ko habang pilit na tumatayo para mabigay galang. Kahit mabiga ang tiyan ko at hirap akong huminga, ito ang nakasanayan ko sa loob ng 7 taon. Umupo ka na lang, buntis ka pa naman, sabi niya. Ang salita ay tila mabait, ngunit ang tingin sa kanyang mamata ay iba. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kapilya at tumingin sa akin. Taka nga Isabela, ilan na ba ang nakiramay makano na ang abuloy? Nanlami ang bukong katawan. Abuloy, sino ba ang nakakakilala kay inay? Isang babaeng buong buhay naglinis ng bahay ng iba at nagugas ng platos sa karinderya. Sa galawang araw, 3 tao pa lang ang dumating ang may-ari ng karinderya kung saan siya nagtrabaho at 2 matandang kapitbahay namin. Hindi po gaanong marami, Mama, ang abuloy po ay nasa 1,500 pa lang. Biglang sumimangot ang mukha ni Aling Elvira. Ano? 1,500 lang? Paano mo babayaran ang gastos sa burol? Kukunin ko po sa savings ko. Savings? Hindi ba't para yan sa down payment ng kondo natin sa BGC kapag naging profesor na si Marco? Tumas ang boses ni Aling Elvira. Ano bang pinagsasabi ng taong ito? Nasa buro kami nga aking ina at sa halit na damayan ako sa aking pagluluksa. Ang iniisip niya ay ang pambili ng tsondo para sa anak niya. Mama, ako na po ang bahala sa gastos.
Huwag po kayong maalala. Paano ako hindi mag-aalala? Finally, interview na ni Marco sa isang linggo. Paano kung maapektuhan ang kondisyon niya sa kapaparito niya dito? Paano kung malasin siya dahil sa burol na to? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sumingit ang hipak kong simila. Ate, intindihin mo naman, buhay ni kuya ang nakasalalay dito. Hindi maganda sa pamilya ang ganitong atmosphere. Intindihin, namatay ang nanay ko. May isa ako naglalamay habang kabuanan ko. Tapos ang pinausapan nila ay ang interview ng asawa ko. Doon ko napatanto kahit kailan hindi ako naging parte ng pamilyang ito. Bip, 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 bip. Isang tunog ng alarm mula sa labas. May bago yatang dadating. Alas 7 na ngang umaga. Oras na nagsisimula ng magdatingan ang nga tao. Naku, may bisita. Isabela, salubungin mo utos ni Aling Elvira. Pinili kong tumayo. Ang sakit ng balakang ko ay parang mababali pero tinis ko. Sa labas, may dalawang babaeng nakatayo. Sila ang mamaari na karinderya kung saan nagtrabaho si inay. Isabela, iyak ka na, iyak ano ang maga ng mata mo, sabi na isang ale. Muli muntik na ako mapaya pero pinigilan ko. Huwag kang bibigay dito, sabi ko sa sarili ko. Pumasok sila sa kapilya na alay ng dasal at paglabas nila ay hinarang sila ni Aling Elvira. Magandang umaga po. Ako po ang biyenan ni Isabela. Ano po ang kaunyayan ninyo sa namatay? Nagulat ako sa tanong niya, pero ang sumunod niyang sinabi ang napayani sa bukong pakatao. Narinig ko kasing malaki raw ang naitulong niya sa inyo noon. Baka naman po malaki-laki ang inihanda ninyong abuloy? Ano ro? Tama ba ang narinig ko? Namula ang ngamukha ng dalawang ale. Natrabaho lang po siya sa karinderya namin. Ganun ba? Ibig sabihin, kakarampot lang ang ibibigay ninyo. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Aling Elvira. Hindi ko na kaya. Mama, tama na po. Nangingini kong sabi. Sinamaan niya ako ang tingin. Anong tama na? Natatanong lang ako ang tama. Mahal ang gastos sa libing. Inisip mo ba yan bago ka na desisyon? Buro po ito na nanay ko. Sino pa po ang asikaso kundi ako? Saan ka kukuha ng pera? Kapag ginastos mo yung savings, paano na ang kondo ni Mako? Napatingin sa isa-isa ang mga bisita halatang nailang sa sobrang hiya. Hindi ko na mayanga ang aking mukha. Biglang may nagsalita mula sa entrada. Ito po ba ang burol ni Ginang Helena Santos? Isang lalaking nasa katanghalang gulang at naka-business attire ang nakatayo ron. Hindi ko siya kilala. Opo, bakit po? Ako po ang building administrator ng gusali kung saan siya nagtrabaho bilang janitress. Narito po ako para makiramay. Pumasok ang lalaki, nabigay galang sa harap ng kabaong at iniabot sa akin ang isang sobre. Napakasipak po ninyong ina, maging matatak po kayo. Salamat po. Pakalis ang lalaki, agad na inagaw ni Aling Elvira ang sobre sa kamay ko. Binuksan niya ito at muling kumunot ang kanyang no. 500 lang, building admin pa man din ang kuripot. Mama, parang awan nyo na, itigil nyo na po. Hindi ko na makayanan ang kahihiyan. Ngunit sa sandaling iyon, isang pamilya na boses ang narinig ko. Anong hinagawan nyo rito? Paglingon ko, nakatayo ron ang asawa kong si Marco. Bihis na tila galing sa isang mahalagang pulong. Marco, andito ka na masaybati ni Aling Elvira. Bakit kayo nang ingay? Nakakahiya sa mga tao? Bakit? Masama bang maalala sa gasto sa laibing ng manugang ko? Hindi man lang tumingin sa akin si Marco habang kausa ang ina. Sinabi ko na sa inyo ako na ang bahala. Huwag na kayong mangialam. Gagamitin mo ang pera mo. Kailangan mong maipon para sa posisyon mo. Okay lang may kaunti pa naman ako sa bangko.
Gumuho ang mundo ko nang marinig ko iyon. Ang kaunti na sinasabi niya ay ang ipon ko sa loob 7 taon na pinahirapan kong tipunin sa pagtitinda online. Ang savings account na iyon ay nakapanggalan sa akin pero naka-automatic transfer sa account niya. Iyon ang pinili ni Aling Elvira nung ikasal kami para daw isa lang ang humahawa ng pera. Marco, tawa ko sa kanya po hindi pa rin siya lumingon. Isabela, bantayan mo ng mayos ang lamay. Ayokong mapahiya tayo sa mabisita habang wala ako. Kung naalala kang mapahiya, hindi ba dapat ikaw ang nakbantay dito buong gabi? Hindi ko iyon masabi. Tumingin si Marco sa kanyang relo. Ma, kailangan ko na bumalik sa pagre-review. Malapit na ang interview ko. Sige anak, mapahinga ka ng mabuti. Si Jepo. At tumalis si Marco wala pang 5 minutong nanatili. Hindi man lang siya nagbigay galang sa harap na kabawong ni inay. Hindi man lang niya ako tiningnan sa mata. Ano ba talaga ako para sa taong ito? Naiwan na naman akong maisa. Si Aling Elvira at Mila ay umalis din para may lunch. Muli umupo ako sa plastik na silya, nakatitik sa larawan ni inay. Muling sumipa ang sanggol sa aking tiyan. Patawarin mo ako, anak. Dinala ka ni mama sa ganitong pamilya. At doon ko naintindihan, ang pagsasama ito ay malimula pa sa simula. Para sa kanila, hindi ako manugang. Isa lang akong utusan. Pero wala pa silang kaalam-alam. Ang manugang na kanilang nilait at niurakan ay may itinatagong pagkatao. At malapit nang dumating ang oras ng katotohanan. 2:00 ng hapon na puno ng tao ang kapilya pero hindi sila nakikiramay. Mag-usisero sila. Inimbita pala ni Aling Elvira ang mga kachismisan niya sa kanilang subdivision. Hali kayo, makumare, lamay na nanay manugang ko. Kau naman, walang bisita, para naman may konting dignidad, diba? Para siyang nagpapatakbo ng isang charity event. At sa harap nilang lahat, ipinakilala niya ako. Ito ang manugang ko. Mahirap lang kasi ang pamilya niya kaya umaasa lang sa sahod ng anak ko. Ngayon namatay pa ang nanay. Kawawa, di ba? Nakatayo lang ako sa isang sulo, pinakikingan ang lahat para akong isang display sa museum. Mabigat ang tiyan ko, masakit ang balakang ko, ngunit patuloy siyang nakdadala ng gatao. Isabela, batiin mo sila, nakikiramay sila sa iyo. Magandang hapon po. Sa bawat yuko ko, kumikirot ang puson ko. May kakaiba. Kanina pa naninigas at lumalambot ang tiyan ko at may sakit na gumagapang sa aking likod. Hindi kaya manganganak na ako po 2 linggo pa bago ang due date ko. Siguro pagod lang. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili. Isabela Santos, ikaw ba yan? Isang pamilyar na boses? Patingin ko si Angela ang kabatch ko sa kolehiyo. Matapos naming graduate, naging matagumpay siyang executive sa isang malaking kumpanya. Angela! Oo, ako nga. Anong ginagawa mo dito? Lamay ga, mama ko. Nanlaki ang nga mata niya ay, naku sorry, hindi ko alam, makikiramay ako. Pumasok siya na alain dasal at paglabas ay napatingin sa tiyan ko. Buntis ka? Kabuhanan mo na. Oh, sa susunod na buwan ang duwe ko. Wow, congrats! Pero teka Isabela, lumingon siya sa paligid at ibinaba ang boses. Ang swerte mo raw, di ba? Narinig ko magiging profesor na ang asawa mo at mabait daw ang pamilya niya. Sakto namang sumingit si Aling Elvira. Ay, iha, ang anak ko ang magiging susunod na associate professor sa UP-PhD graduate yan sa isang sikat na universidad. Wow, ang galing naman po. Pilit ng ngiti ni Angela. Bro, Isabela, bakit parang namumula ka? May sakit ka ba? Hindi, okay lang ako, pagod lang.
Ngunit bago ko pa matapos ang sasabihin, isang matinding kiro ang naramdaman ko sa puson. Aray, napahawa ako sa aking tiyan. Isabela, hindi ka okay? Hinawakan ni Aling Elvira ang braso ni Angela. Teka, iha, makano pala ang abuloy mo? Kailangan na kasi naming I compute ang gastos. Napatanga si Angela. Wala po akong dalang cash. Pwede po bang cash na lang? Siguro naman ma'am 3,000 pwede na. Sa laki ba naman ng sweldo mo? Mama, tama na po. Hindi ko na kinaya ang hiya. Tiningnan ko si Angela, humihingi ng tawad. Nailang siyang umalis. Isabela, una na ako. Ingat ka. Paghulis ni Angela, umiling si Aling Elvira. Kaibigan mo pa yan, ha? Kano lang kalit ang ibibigay? Talaga ngang lahat na koneksyon mo mga pulubi. Ang salitang pulubi ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Sa mata nila, isa akong pulubi. Alas 4 na apong, lalong gisumidji ang gisakidji. Regular na ito, kada 5 minuto, tumichigas na parang gibato ang gitsiyang ko. Sigurado na ako, labo pains na ito. Mama, masakit na po talaga. Anong masakit? Ganyan talaga kapag buntis. Ako nga, nung pinanganak ko si Marco, halos mamatay ako. Hindi po, para manganganak na po ako. Hindi pa dati mo, di ba? Pero masakit na po talaga. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang mainit na likidong dumaloy sa pagitan ng aking binti. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tingin. Isang malinaw na likido ang bumasa sa sahig, may kasamang bahi ng dugo. Pumutog na ang panubigan ko. Mama, nangingini ang boses ko. Nasimulang mangini ang buong katawan. Mama, pumutok na po yung panubigan ko. May dugo po. Dali-daling lumapi si Aling Elvira nang makita niya ang basa sa sahi na pangiwisiya. Ano ka ba naman, Isabela? Saan-saan ka umihi? Nasa kapilya tayo? So sorry po. Punasan mo yan, dali darating ang mga bisita. Kumuha ako ng tissue para yumuko at magpunas, pero dahil sa laki ang tiyan ko, hindi ko magawa at bigla mas maraming tubig at dugo ang lumabas. Napasigaw ako sa sakit. Pakiramdam ko, pinupunit ang tiyan ko. Napaupo ako sa sahig at ang puting bestida ko ay nabahiran ng dugo. Ang daming dugo. Naku, delikado yan. Tumawa kayo ang ambulansya. Nakagulo ang nga tao sa loop. May isang tumatawa na sa 9111 pero inagaw ni Aling Elvira ang telepono. Teka, anong 911? Taxi na lang yan. Sayang ang pera. Hindi makapaniwala ang mga tao sa paligid. Ginang mukhang seryoso po ang sitwasyon. Kailangan na po nga ambulansya, sabi nga isang bisita. Pero matigas si Aling Elvira. Okay lang yan. Malakas ang manugang ko. Taksi lang, sapa na. Nakahandusay ako sa sahig, naririnig ang lahat. Ito ba talaga ang pamilya ko? Nagdidilim na ang paningin ko sa sakit sa damingang dugong nawawala at sa kalupitan ng sitwasyon. Si Marco. Tawagan nyo. Nagre-review si Marco para sa interview. Huwag mo siyang istorbohin. Pero yung baby, isipin mo muna yung sahig. Punasan mo yan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Kinuha ito ni Aling Elvira, tiningnan ang caller ID at kumunot ang no. Sino to? Unknown number. Huwag mo nang sagutin. Wala tayong oras para diyan. Pero patuloy ang pag-ring. 1, 2, 3 beses sa sinagot ito ni Aling Elvira. Hello, sino to? Isang malalim at kalmadong boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Nais ko pong makausap si Madam Chairman Isabela Santos. Ano? Chairman? Tama ang numero niyo pero anong chairman ang pinagsasabi mo? Nasaan po kayo ngayon? Susunduin na po namin siya. Sino ka ba? Manloloko ka ba? At ibinaba niya ang telepono. Pero muling tumawag ito. Nakakainis na. At magsasagutin niya ulit nang makarinig kami na komosyon sa labas. Sunod-sunod na yabak,
at bumukas ang pinto na kapilya. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok, habol ang hininga. Sa likod niya ay may 5 pang lalaking nakaitim na suit. Madam Chairman! Sigaw ng lalaki nang makita ako. Lumuhod siya sa harap ko. Madam Chairman, ayos lang po ba kayo? Chairman, nakbulungan ang mataw. Tainingnan ko ang mukha na laki. Pamilya siya. Chief Secretary Legaspi. Si Mr. Legaspi, ang Chief Secretary ng Santos Group of Companies. 7 taon ko na siyang hindi nakikita. Madam, kailangan na po nating umalis. Maluba po ang pagdurugo ninyo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Sigaw ni Aling Elvira. Pero hindi siya pinansin ni Mr. Legaspi. Kinuha niya ang kanyang radio. Emergency medical team, standby. We are moving out now. Anong medical team? Sa sanaling iyon, mas marami niya ba ang narinig namin? Pumasok ang medical personnel na may dalang stretcher. Sa kanilang uniforme, nakaburda ang logo. St. Luke's Medical Center, BGC VIP Services. Nasaan ang pasyente? Dito po, turo ni Mr. Legaspi sa akin. Agad silang lumapit. Madam Chairman, dadalhin na po namin kayo. Binuhat nila ako at inihiga sa stretcher. Teka, anong ginagawa niyo? Sinubukan silang harangin ni Ali Elvira, pero hinarangan siya ng malalaking nakaitim. Tumabi po kayo. Sino kayo para utusan ako? Nakahiga ako sa stretcher, nakatingin sa kisame. Nahihilo ako, masyadong mabilis ang mga pangyayari. Biglang bumukas na naman ang pinto. Isabela! Si Marco. Nakapang-interview pa rin, bitbit ang kanyang briefcase at takbo-takbong pumasok. Isabela, ano nangyayari? Pero ang nasa mata niya ay hindi pa alala, kundi pa kabigla. Bakit siya nabibigla? Nang makita ni Marco si Mr. Legaspi, namula siya, Sino kayo? Ikaw ba si Marco Reyes? Malami na tanong ni Mr. Legaspi. Opo. Ang asawa ng aming chairman. Ganun po ba? Chairman? Anong? Bago pa man makapagsalita si Marco, may nilabas na sobre si Mr. Legaspi. Ito po ang paunang papeles para sa annulment kasi. Pakibasa na lang. Annulment. Nangingini ang kamay ni Marco. Pero hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang puting sobre. Inihagis niya ito sa dibdib ko. Isabela, malami ang kanyang boses. Ako rin, may sasabihin, magiwalay na tayo. Ano? Namatay na ang nanay mo, gastos sa buro, gastos pa sa ospital, hindi ko na kaya to. May inihagis pa siyang iba sa ibabaw ng tiyan ko, 2 pirasong 100 piso. Pang ospital mo, may taxi, kaya na lang. Simula ngayon, wala nang tayo. Huminto ang mundo ko. 200 piso, papeles ng annulment at ang malamig na tingin ng isang asawa habang ang kanyang duguan at naghihirap na asawa ay nakahandusay sa sahig. Ito na pala ang katapusan ng kasal ko. Tumulo ang luha ko, pero hindi ito dahil sa lungkot o galit, dahil ito sa kawalan. 7 taon akong naniwala sa taong ito, sa pamilyang ito. Ipinagkatiwala ko ang lahat. At ang halaga ko pala ay 200 piso lang. Madam Chairman, tanong ni Mr. Legaspi, aalis na po ba tayo? Tumango ako? Tara na. Simulang gumalaw ang stretcher. Palabas na kami ng kapilya na marinig ko ang boses ni Aling Elvira. Hoy Isabela, paano ang burol? Responsibilidad mo yan. Pero hindi ako lumingon. Tinaha namin ang pasilyo, sumakay sa elevator at lumabas ng punerarya. At doon, isang di kapani-paniwalang tanawin ang sumalubong sa akin. Ang buong parking lot ay puno nga itim na SUV nga Montero, Fortuner at Land Cruiser. Sa pagitan ng mga sasakyan, nakahanay ang halos 100 lalaking nakaitim na suit. Lahat ng ito para sa akin. Alam kaya ni Marco Aling Elvira ang manugang na itinapon nila.
Ano kaya ang gagawin nila kapag nalaman nila ang totoo at paano guguho ang mundo nila simula sa sandaling ito? Sa pakinglot ng punerarya, ang malamig na hangin ng Pebrero ay humaplos sa aking mukha, ngunit hindi ko ito maramdaman. Ang tanawin sa aking harapan ay parang panaginip. Itim na mga SUV, hindi bababa sa 20. Sa likod nila, may mga Alphard, isang Bentley, at isang Rolls-Royce. Ang buong parking lot ay parang isang luxury car show at sa pagitan ng mga sasakyang ito nakatayo ang mahigit 100 lalaking nakaitim. Lahat sila ay nakayuko ng 90 degree na bibigay galang sa akin. Madam Chairman, maginggat po kayo, sabi ni Mr. Legaspi habang naglalakad sa tabi ng stretcher. Nakatiti lang ako sa langi. Totoo ba ito? 7 taon kong hindi nakita ang ganitong eksena. Ang buhay ko sa maliit na apartment, nagluluto ng noodles, naguhugas ng plato habang tinitingnan ng masama ng aking biyenan. At ang pagpulo ng 200 piso na inihagis ng aking asawa, lahat ay parang isang masamang panaginip. Ano yan? Narinig ko ang boses ni Aling Elvira mula sa likuran. Paglingon ko, nakatayo sa entrada ng punerarya sina Aling Elvira, Marco at Mila. Lahat sila ay tulala. Ang mamuka nila ay puno ng pagtataka. Anong? Masasakyan yan? Bentley? Rolls-Royce? Nangingini na bulong ni Mila, hindi lang isa, ang dami. Si Marco naman ay hindi makapagsalita, nakangangalang siyang nakatingin sa mga mamahaling sasakyan. Isabela, sigaw ni Aling Elvira, sino ang ngayan? Anong kalokohan to? Ngunit sa isang senyas lang ni Mr. Legaspi, hinarangan siya nga security personnel. Tumabi po kayo, ginang. Sino kayo para harangan ako? Alis na ang Madam Chairman. Huwa po kayong haharang. Malamig na sabi ng isa na parang robot na walang emosyon na paatras si Aling Elvira dahil sa takot. Marco, anong ibig sabihin nito? Bakit siya tinatawag na chairman? Hindi ko po alam, ma. Nangingini na sagot ni Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukan kunan ng litrato ang eksena. Click. Pero sa isang iglap, isang security ang lumapit at inagaw ang telepono niya. Bawal po kumuha ng litrato. Teka, cellphone ko yan. Para po sa proteksyon ng privacy na Madam Chairman. Pasensya na po. Ibinusa ng security ang telepono at bumalik sa pwesto. Tulala lang si Marco. Iyon, ang asawa ko. Nakahiga sa stretcher. Tiningnan ko si Marco. 7 taon na ang nakalipas sa library ng universidad. Lumapit siya sa akin. Isabela, gusto mo magkape? Ang lalaking nangako sa araw ng aming kasal, mahal kita, Isabela. Poprotektahan kita habang buhay. Ang lalaking iyon ang nahagis ng 200 piso sa tiyan ko at sinabing, wala nang tayo. Tama pala. Tumulo na naman ang luha ko pero hindi ko na ito pinigilan. Madam Chairman, ayos lang po ba kayo? Naalalang tanong ni Mr. Legaspi. Ayos lang ako, malapit na po tayo sa ospital, konting tiis na lang. Huminto ang stretcher sa harap ng isang sasakyan. Hindi ito ambulansya, isa itong state-of-the-art medical van. Sa loob, puno ito ng mga modernong kagamitang medical at may 3 nakabang na medical staff. Madam Chairman, aalalayan po namin kayo. Dahan-dahan nila akong inilipat sa loop. Biglang tumakbo si Aling Elvira at tinula ang security. Isabela! Hoy, Isabela! Ang boses niya ay hindi na mayabang. Nanginginig ito sa takot. Sino ka ba talaga, anong chairman? Dahan-dahan kong ibinaling ang aking ulo sa kanya. Ang babag sa loob ko 7 taon ay minalit ako, inalipusta at trinato na parang katulong. Manugang ka lang! Huwa kang sumasagot sa akin! Ang biyenan, parang pangalawang magulang. Tandaan mo yan? Mga salitang paulit-ulit kong narinig. Ngayon, nagsalita ako.
Ginang Elvira, sa unang pagkakataon, tinawa ko siya sa kanyang pangalan, hindi mama. Nanigas ang mukha niya. Sa loob ng 7 taon, maraming salamat po sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa inyo, nalaman ko kung gaano kamali ang pinasok kong pagsasama. Isabela, sigaw niya. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Isinara ni Mr. Legaspi ang pinto ng van. Hood, nawala ang boses niya. Simulan na ang biyahe. Pinaanda ng driver ang van at kasabay nito ang ma-escort vehicle sa harap at likod. Habang papalayo, natanaw ko ang 3 taong tulalang nakatayo sa harap ng punerarya. Si Marco, Aling Elvira at Mila. Hindi pa rin sila makapaniwala. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Ipinikit ko ang aking mata, muling sumakit ang tiyan ko, pero wala na akong takot. Gumaan ang pakiramdam ko na para bang nabunutan ako ng tinik. Madam, bumabagsak ang blood pressure ninyo. Sabi ng isang medical staff, lalagyan po namin kayo ng oxygen mask. Habang tinatakpan ng malamig na maskara ang aking muka, unti-unti akong nilamon ng antok. Pero lumaban ako. Hindi pa ako pwedeng matulog. Marami pa akong dapat gawin. Ang 7 taong kahihiyan, ang 7 taong pagtitiis, ang 7 taong tinago kong katotohanan oras na para ilabas ang lahat. Ne, konting hintay na lang. Bibigyan ka nga anak mo nga disenteng libing. Muling gumalaw ang sanggol sa tiyan ko, isang maliit pero malakas na sipo. Hinaplos ko ang aking tiyan. Anak, konting tiis na lang. Poprotektahan ka ni mama. Hinding-hindi ka mapupunta sa kamay ng mga taong iyon. Bumilis ang takbo ko, Fran. Tahimat ngunit mabilis. Sa bintana, mabilis na lumipas ang nga ilaw nga sa Maynila. Sa di kalayuan, natanaw ko na ang nga ilaw nga St. Luke's Medical Center, BGC, isang bagong simula at tuluyan na akong nawalan ng malay. Ang huli kong narinig ay ang boses ni Mr. Legaspi. Protektahan ang Madam Chairman, anuman ang mangyari. Pangmula kong mata, isang puting kisame ang nakita ko, mahinang ilaw at ang amoy ng lavender. Nasaan ako? Sinubukan ko gumala, pero kumiro ang tiyan ko. Hindi na ito ang matinding sakit kanina. Madam Chairman, gising na po pala kayo. Si Mr. Legaspi, nako po sa tabing kama, halata ang pagod sa kanyang muha. Mr. Legaspi, nasaan po ako? Nasa VIP suite po kayo ng St. Luke's Medical Center. Tiningnan ko ang sarili ko. Nakasuot ako ng mamahaling hospital gown, may nakakabit na swero sa aking braso. Ang tiyan ko, malaki pa rin. Ang baby! Okay lang ba siya? Opo. Dahil sa mabilis na lunas, nahinto po ang pagdurugo, stable na ang kondisyon ng sanggol. Nakahinga ako ng maluwa. Salamat sa Diyos. Pero kayo po ay sobrang stress at pagod. 12 oras po kayong tulog. 12 oras? Opo, alas 7 na po ang gabi. Sa bintana tanaw ang nangnining na city lights ng BGC. Dahan-dahan ako umupo. Mabilis na inayos ni Mr. Legaspi ang kama para makasandal ako na mayos. Ang kwarto ay parang isang hotel suite. Malawa, punong modernong kagamitan at may tanawin ng buong siyudad. 7 taon mula nang bumalik ako sa mundong ito. Ang mundo hindi ni Isabela Santos, kundi ni Isabela Santos, ang naiisang anak ng yumaong si Helena Santos, ang tagapagtata ng Santos Group of Companies SGC, si Inay. Anong nangyari sa burol niya? Nanginginig kong tanong. Matapos po kayong dalhin dito, kami na po ang umasikaso. Ang labi po ni Ginang Helena Santos ay inilipat na sa main hall ng SGC Tower. Naabang na po ang kilalang tao sa lipunan at politika para makiramay. SGC Tower, si Inay, na malungkot na nakahimlay sa isang maliit na kapilya, ngayon ay binibigyan ng pinakamataas na parangal. Nay, ito ba ang gusto mo? Mr. Legaspi, may yuling habilin po ba si Inay?
Nag-alinlangan siya saka may kinuha mula sa kanyang bulsa isang sober nakasulat sa kamay ni inay para sa aking Isabela. Ito po ang liham na ibinigay niya sa akin isang linggo bago siya pumanaw. Nangingini kong kinuha ang sobre. Pagbukas ko, naamoy ko ang pamilyar na pabango ni inay. Binuklat ko ang sulat. Anak kong Isabela, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko nasabi sa iyo ang tungkol sa aking sakit. Marami akong lihim sa iyo, pero isa lang ang pinakamahalaga. Anak, ang pag-ibig ay kailangan ko pa subo. Natutunan ko iyan habang itinatayo ang SGC. Ang pera, inilalabas nito ang tunay na kulay ng isang tao, lalo na ang malaking pera. Kaya hiniling ko sa iyo na itago ang iyong pagkatao sa loob ng 7 taon para malaman mo kung ikaw ba talaga ang mahal niya o ang pera mo. Alam ko, anak, kung gaano kahirap ang 7 taon na iyon. Ang pagmamaliit, ang pang-alipusta, ang pagiging utusan sa sarili mong pamamahay. Pero ngayon, alam mo na ang tunay na mukha ni Marco Reyes at ng kanyang pamilya. Gusto kita maging masaya, anak? Na makasama ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Patawarin mo ako kung naging masyadong mabigat ang pagsubok na ibinigay ko. Tama na ang pagtitiis. Oras na para mabuhay kabilang tunay na ikaw. Ang SGC na may assets na nagkakahalaga ng 500 bilyong piso at ang mga offshore accounts na may 70 bilyong piso, lahat yan ay sa iyo. Pero ang hiling ko ay hindi ang yumaman ka, kundi ang maging masaya ka. Maging masaya ka, anak ko. At sabihin mo sa iyong magiging anak kung gaano siya kamahal ng kanyang lola. Na mamahal? Inay, basa na naluha ang sulat, nay, ang 7 taon ng pagdurusa, isang pagsubok pala. Alam pala niya kung gaano ako nahirapan, pero hinayaan niya akong pagdaanan ito. Humagugol ako, inilabas ang lahat ng luhang inipon ko sa loob ng 7 taon. Mr. Legaspi, sabi ko habang pinupunasan ang aking luha, naging tanga ako sa loob ng 7 taon. Madam Chairman, naniwala akong mahal ako ng asawa ko. Naniwala akong tatanggapin ako ng pamilya niya. Pero si inay, alam na niya ang lahat. Mahal na mahal po kayo ng inyong ina. Kayo niya ibinigay ang ganoong kabigat na pagsubo. Alam ko na ngayon, huminga ako ng malalim. Nasaan sila ngayon? Si Marco at ang pamilya niya. Nasa Tondo po nila sa Quezon City. Marahil ay gumagawa na sila ng paraan para alamin kung sino talaga kayo. Isang mapat ng ngiti ang gumuya sa aking labi. Madam Chairman, ano po ang susunod ninyong gagawin? Tumingin ako sa bintana sa mga ilaw ng siyudad. Mr. Legaspi, tawagan ninyo ang buong legal team ng SGC at ihanda ninyo ang lahat ng papeles ng Tondo na tinitirhan nila. Ang kondo po sa Quezon City? Iyon mismo. Na bago ang tingin ni Mr. Legaspi, naintindihan niya. Masusunod po. At isa pa, tawagin ninyo ang pinakamagaling na OBGYN. Kailangan ko nang maghanda para sa pangangana. Pag-alis na Mr. Legaspi. Muli kong binasa ang sulat ni inay. Magi masaya ka, anak ko. Gumagalaw ang sanggol sa tiyan ko, anak, pingotektahan tayo ng lola mo. At ngayon si mama naman ang gagawa ng dapat gawin. Ipapakita ko sa kanila ang resulta ng 7 taong pagsubok ni lola. Tumuno ang telepono ko, si Marco, ang pangalan niya sa konteks ko, mahal ko, pinalitan ko ito, Marco Reyes, at sinagot ko ang tawag. Hello? Isabela? Nanginginig niyang sabi, yung kanina, hindi ko sinasadya yun.
Nakamali lang ako, bavin na natin ang annulment. Umuwi ka na. Isang malami na tao ang kumawala sa akin. Marco Reyes, natatandaan mo ba ang inihagis mo sa tiyan ko? 200 piso, eksaktong 200. Sorry, Isabela. Nawala ako sa sarili. Hindi! Matigas kong sabi, hindi ka nawala sa sarili. Naging tapat ka lang sa unang pagkataon sa loob ng 7 taon. Apa babayaran mo ang katapatan mong iyan? Anong ibig mong sabihin? Bukas, alas 9 umaga may darating na abogado sa inyo. Abogado? Ibinaba ko ang tawag, tumingin ako sa bintana. Magsisimula na po. Ipapakita ko sa kanila ang resulta. Muling gumalaw ang sanggol sa tiyan ko. Hinding-hindi kita ibibigay sa kanila. Bukas, magsisimula ang lahat. Ang tunay na pahihiganti. Kinabukasan, eksaktong alas 9 ngang umaga sa isang 3-bedroom condo sa Quezon City. Si Aling Elvira ay hindi mapakali sa sofa, kinakagat ang kanyang nga kuko. Mula pa kagabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mamahaling sasakyan at ang lalaking yumuyukot kay Isabela. Impossible! Hindi pwedeng chairman si Isabela. Bulong niya. Sa tabi niya, si Marco ay abala sa pag-search sa laptop. Isabela Santos, SGC chairman, pero walang lumalabas. Walang impormasyon kahit sa website NG SGC. Sinasabi ko na nga ba, nagkamali lang tayo? Ding-dong, tumunog ang doorbell. Sabay silang natihilan ni Marco. Sino? Yan? Baka yung abogado na sinabi niya, nangingini na sabi ni Marco. Ding-dong, ding-dong, patuloy ang tuno. Binuksan ni Marco ang intercom sa screen. 3 lalaking naka-Amerikana ang nakatayo. May bit-bit na briefcase. Dito po ba ang tahanan ni G. Marco Reyes? Mula po kami sa Legaspi, Cruz and Associates Law Firm. Legaspi, Cruz and Associates. Isa sa pinakamalaking law firm sa Pilipinas. Abogado nga, bulong ni Marco. Huwag mong papasukin. Pero huli na, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 abogado hindi. 5 pala sila. May 2 pang lalaking nakasunod. May dalang camera at recorder. Pasensya na sa abala na bigay galang ang nangungunang abogado. Ako si Eti, lead counsel ng SGC. Narito kami para kausapin si G. Marco Reyes at Ginang Elvira Reyes. SGC, namutla si Aling Elvira. Umupo muna tayo. Umupo si Ate. Park sa sofa na parang sarili niyang bahay at naglabas na makapal na folder. Diretsuhin na natin. Ang kondo, unit na ito, tutubang kayo ang nakatira? Opo. Kailan pa po? Mula pa 1965. Ang yumaong asawa ko ang bumili nito. Ganun po ba? 30 taon na pala. Binuklat ni Eti pa ang folder. Alam niyo po ba kung sino ang tunay na maari nga property na ito? Kami. Sino pa ba? Nakakamali po kayo. Naging malami ang boses ng abogado. Ang tunay na may-ari ng kondo na ito ay ang Santos Group of Companies. Natigilan ang lahat. Noong 1995, ang yumaong si Gay Dante Reyes, asawa ninyo ay binigyan ng pribilehiyong tumira dito ang SGC. Hindi ito pagmamay-ari, kundi pansamantalang tirahan lamang. Inilapa niya ang isang dokumento sa mesa. Ang titulo ng lupa, tulad na nakikita ninyo, ang may-ari ay SGC. Impossible! Walang sinabing ganyan ang asawa ko. Marahil po. Dahil noong panahong iyon, may malaki siyang pagkakautang sa SGC. Kapalit ng utang na iyon, pinatira siya dito. Utang, sinjit ni Marco. Isang pagkakautang na nakakahalaga ng 2 milyong piso noong 1995. Si Ginang Helena Santos, ang ina ni Madam Chairman Isabela, ang nakabaya ng utang na iyon at nabigay ng karapatang manirahan dito.
Napanganga si Aling Elvira, ang pamilyang tinawa niyang pulubi, ang babaeng minamaliit niya, ang nagligtas pala sa kanila. Ngunit, lalong naging malamig ang boses ng abogado, may isang kondisyon. Ang pribilehiyong ito ay mananatili lamang hanggat kasal sina Gay Marco Reyes at Madam Chairman Isabela. Kahapon, ayon sa aming record, hiningi ninyo ang annulment. Binuksan ni ate parang isang recorder. Ako rin, may sasabihin. Maghiwalay na tayo, gastos pa sa ospital. Hindi ko na kaya to, mataksi ka na lang. At simula ngayon, wala nang tayo. Ang boses ni Marco umalingaw-ngaw sa sala. Namula siya, sinong nag-record niyan? Ang security team ng SGC, alang-alang sa kalitasan ng aming chairman, pinatay na abogado ang recorder dahil kayo ang unang humingi ng hiwalayan. Ang kontrata ay napawalang bisa na. Ang karapatan ninyong manirahan dito ay tapos na. Teka, tumayo si Marco. Nakamali lang ako. Babawin ko yun. Hihingi akong tawad kay Isabela. Huli na ang lahat. Nasampa na po ang kaso si Madam Chairman. At kasama na rin po ang paksingil sa renta ninyo sa loob ng 30 taon. Renta? Nangingini na tanong ni Aling Elvira. Opo. Ang average monthly rent sa lugar na ito ay 50,000 piso sa loob ng 360 buwan. Iyan po ay kinompute ng abogado 18 milyong piso. Dagdagan pa po natin energy interest. Ang kabuuan ay 6 milyong piso. 180 milyon napasigaw si Aling Elvira. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Wala po kaming kinalaman diyan. Inilapak ng abogado ang isa pang dokumento. Ito po ay isang demand letter. Kung hindi ninyo mababayaran ang 180 milyon sa loob ng 7 araw, magsasagawa kami ng writ of execution. Anong writ of execution? Kukumpiskahin po namin ang lahat ng inyong ari-arian. Ang laman ng bangko, sasakyan, lahat. Nabupo si Marco. Enzi Mari. At isa pa, inilabas ng abogado ang huling dokumento. G. Marco Reyes, nag-apply po kayo bilang associate professor sa UP, tama? Opo. Malamang ay hindi na po iyan matutuloy. Ang SGC po ang pinakamalaking benefactor ng universidad. Isang salita lang po namin sabot. Itinaas ng abogado ang kanyang kamay. Tapos na po ang pangarap ninyo. Nawala ang lahat ng kulay sa muka ni Marco. Ang 7 taon niyang pinahirapan gumuho sa isang iglap. Hindi. Paalam na po, tumayo na ang abogado. Teka, hinawakan ni Aling Elvira ang braso ng abogado. Gusto kong makausap si Isabela. Hihingi ako ng tawad. Tumatanggi po si Madam Chairman. Parang awa nyo na. Imposible po inalis NG abogado ang kamay niya at Ginang Elvira. May pinapasabi po ang Madam Chairman. Tinitigan niya si Aling Elvira. Sa loob ng 7 taon, tinawa niyo siyang pulubi, di ba? Ngayon, ipapakita niya sa inyo kung sino ang tunay na pulubi. At umalis na sila. Bang! Paksaran ng pinto, naiwan ang nakabibinging katahimikan. Napahagugo si Aling Elvira. Si Marco naman ay napasabunot sa sarili. Ang 200 piso at mga papeles ng annulment ay naging 180 milyong pisong utang na walang trabaho at gumuho na buhay. Samantala, sa VIP suite ng St. Luke's, pinapanood ko ang lahat sa CCTV sa aking tablet. Ang umiyak na si Aling Elvira, ang tulalang si Marco, pero wala akong naramdaman. Hindi saya, hindi lungkot. Ito ay simula pa lang. Mr. Legaspi, ihanda ang susunod na hakbang. Ano po iyon, Madam Chairman? Tumingin ako sa bintana. Oras na para ipakita kung ano talaga ang mahal ni Marco Reyes. Ano po iyon? Para
Hindi ako, hindi ang anak namin, para lang. Isang malami na ngiti ang sumilay sa aking labi. Kaya susubukin natin siya gamit ang para. Titignan natin kung gaano pa siya kababa. 3 araw ang lumipas at ang kondo ay impyerno na. Walang bangkong gustong mapautang sa atin. Hinarang na tayo nga SGC. Sigaw ni Marco. Ang natitirang araw para mabayad. 4. Marco, sabi ni Aling Elvira, luhuran mo si Isabela. Magmakaawa ka. Hindi nga siya sumasagot sa tawag. Biglang tumuno ang telepono ni Marco, SGC Chief Secretary's Office. Hello? G. Marco Reyes, si Chief Secretary Legaspi po ito. Mayroon po kaming isang alok. Pwede po ba tayong magkita? Alok? Opo, sa VIP lounge ng St. Luke's, 1 oras mula ngayon. Nakaroon ng paasa si Marco, baka nagbago na ang isip ni Isabela. 1 oras ang lumipas sa isang marangyang lounge. Dumating si Mr. Legaspi at inilapak ang isang sobre. Diretsuhin na kita. May alok sa iyo si Madam Chairman. Ano po yun? Bibigyan kanya ng 5 bilyong peso. Ano? Nalaki ang mamata ni Marco. 5 bilyon. Opo. At kakalimutan na ang 180 milyong utang. Mabubuhay ka ng walang problema sa pera. Nangingini ang kamay ni Marco, 5 bilyon. Pero lumami ang boses ni Mr. Legaspi. May isang kondisyon. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa magiging anak ninyo. Ano? Parental rights, visitation rights, lahat itatatwa mo na anak mo siya. Napatanga si Marco. Pero, anak ko yun. Oh, pero palalakihin siya ni Madam Chairman ng maisa. Inilapa ni Mr. Legaspi ang kontrata. Pumili ka 5 bilyong talikuran ang anak mo o manatili sa 180 milyong utang. Naglabas si Mr. Legaspi e naisa pang litrato, isang ultrasound, babae, malusog siya. Tinitigan ni Marco ang litrato, ang kanyang anak. Bibigyan kita na 30 minuto. Umalis si Mr. Legaspi. Naiwan si Marco, kontrata, ultrasound, 5 bilyon. Ang pera na solusyon sa lahat na problema. Pero ang anak niya, patawarin mo ako, bulong ni Marco, at kinuha niya ang ballpen. Pakbalik ni Mr. Legaspi, nakapirma na ang kontrata. Na-decision na po kayo? Oh, walang buhay na sabi ni Marco. Tatanggapin ko ang 5 bilyon at isusuko ko ang anak ko. Mabuti, pero may isa pa gusto ni Madam Chairman na makita mismo na totoo ang desisyon mo. Anong ibig sabihin yan? Nanganganak na siya ngayon. Sa labas ng delivery room, nangingini si Marco. Mula sa loob, naririnig niya ang sigaw ko. Binuksan ni Mr. Legaspi ang pinto. Sa loob, nakahiga ako, basang-basa ng pawis. Isabela, dumating ka, mapay kong sabi. Narinig kong pumirma ka na. Mabilis ka palang ma-decision sa pagitan ng pera at ng anak mo. Lalawas ng ulo bata. Uwa, ang iyak na isang sanggol. Congratulations! Isang malusog na babay, binuhat ng nurse ang sanggol ang anak ni Marco. G. Reyes, malamig kong sabi, huling tanong, talaga bang isusuko mo ang batang yan? Inilapit ng nurse ang sanggol kay Marco. Sir, gusto niyo po bang kargahin? Iniabot ni Marco ang kanyang kamay, pero ang pumasok sa isip niya ay hindi ang sanggol. 5 bilyon, 180 milyong utang ang nawalang trabaho. Hindi, sabi niya, at ibinaba ang kamay. Hindi ko siya anak. At tinalikuran niya ang delivery room. Habang umiyak ang kanyang sariling anak, umalis siya ang ospital at sa labas, doon siya napaluhot at humagulgol. Ipinagbili niya ang kanyang anak sa halagang 5 bilyon. Sa delivery room, niyakap ko ang aking anak. Pinangalanan ko siyang Sofia. Mr. Legaspi, sabi ko gawin na ang susunod na hakbang.
Tumingin ako sa aking anak, Nay, tama po kayo. Ang pera ang naglalabas ni tunay na kulay nito. Oras na para malaman ni Marco na ang 5 bilyon na tinanggap niya ay lasampala. Nang pumasok ang 5 bilyon sa account ni Marco, na piyesta sila. Mayaman na tayo, sigaw niya. Ang utang, ang nga problema, lahat ay tapos na. Sa gabing iyon, nakita kita siya sa babaeng matagal na niyang pinupormahan, si Angela na anak daw ng isang mayamang negosyante. Angela, hiwalay na ako pang mamalaki ni Marco at nakatangga ako ng 5 bilyong piso. Talaga, mahal. Nalaki ang mata ni Angela. Kaya, pakasan na tayo. Oh, mahal. Biglang may lumapit sa kanilang mesa. Uy, Angela, ikaw pala yan. Sino yung bagong biktima mo? Anong biktima? Tanong ni Marco. Hindi mo ba alam? Itong si Angela, 2 beses nang nakulong dahil sa marriage scam. Ang tatay niyan, nasa kulungan din dahil sa tax scam. Nalamig si Marco. Angela, totoo ba to? Bago ang muka ni Angela. May 5 bilyon ka, diba? Bigyan mo ako ang kalahati, 25 bilyon. Kung hindi, idedemanda kita. May ebidensya ako na may relasyon tayo habang kasal ka pa. Ipadadala ko yan sa SKJ at sa korte. Pagkabawin pa ni Isabela ang 20 bilyon mo. At umalis si Angela. Iniwan si Marco na tulala. Samantala, sa ospital, hawak ko si Sofia. Inireport ni Mr. Legaspi ang nangyari. Oh, si Angela ay tauhan ko. 6 na buwan ko na siyang ipinadala para subukin si Marco at bumaksak siya. Mr. Legaspi, sabi ko, ay report na sa birang tungkol sa 20 bilyon. Prapo sa donors tax? Oh, makano ang tax para diyan? 50% po. 2.5 bilyong piso. Isang malami na ngiti ang sumilay sa aking ngalabi, 25 bilyon para kay Angela, 25 bilyon para sa gobyerno, wala nang matitira kay Marco ay hindi may utang pa, pala siyang 600 milyon. Sana nanonood po kayo. Ang kasakiman ng tao ang mismong sisira sa kanya. 25 taon ang lumipas. Taong 2050 sa St. Luke's Medical Center, isang batang doktora, si Dr. Sofia Santos, 25 taong gulang ang naglalakad sa pasilyo. Sa isang kwarto, nakahiga ang isang payat na matandang lalaki. Si Marco Reyes, 58 taong gulang, may stage 4 lung cancer. Alam ni Sofia kung sino siya. Ikinuwento sa kanya ng kanyang ina ang lahat. Pumasok siya sa kwarto. Kamusta po ang pakiramdam niyo? Gay Reyes, ayos lang doktora. Tiningnan siya ni Marco. Ang pangalan niyo po, Sofia Santos? Opo. Ang nanay niyo po, si Isabela Santos. Tumango si Sofia. Alam ko po. Alam kong ikaw ang biyolohikal na ama ko. Humagulgol si Marco. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Ikinuwento niya ang 25 taon ng impyerno. Matapos makuha ni Angela at ng gobyerno ang 5 bilyon, naiwan siyang baon sa utang, na-stroke si Aling Elvira, itinakwil siya ng kapatid niya. Nagtrabaho siya bilang construction worker at janitor para mabuhay at mapagamot ang ina. At ngayon, may taning na ang buhay niya. Isa lang ang tanong ko, sabi ni Marco. Naging masaya ka ba? Pinalaki ka ba ng maayos ng nanay mo? Opo, sagot ni Sofia. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Nakahinga ng maluwa si Marco. Salamat sa Diyos. Hindi kita mapapatawad, sabi ni Sofia. Pabilang doktor mo hangat ko na maging payapa ang mahuling araw mo. Bago umalis si Sofia, may huling pakiusap si Marco, pakisabi sa nanay mo, patawarin niya ako. At sana maging masaya siya. Ipaparating ko. Makalipas ang 3 buwan, pumanaw si Marco Reyes. Si Sofia ang nasa tabi niya, hawa ang kanyang kamay. Ang burol ay simple lang, dinaluhan ng ilang kapwa-volunteer. Dumaan si Sofia na bigay galang at umalis ng hindi lumilingon.
Isang taon matapos nun sa isang hardin na punong rosas na alaga ng halaman si Isabela Santos. Ma, tumakbong papalapit si Sofia. Ma, pumasa ko sa specialty boards. Cardiologist na ako. Na kaya kapan sila. Salamat ma, kung wala ako dito. Hindi anak, ikaw yan. Ang galing-galing mo. Tumingin si Isabela sa langit. Ang 7 taon ng pagdurusa. Ang mahabang taon ng paghihiganti. Lahat ay sulit dahil kay Sofia. Nay, nagawa ko po ng tama, di ba? Pinalaki ko ng mayos ang anak ko. Isang mainit na hangin ang umihip na parang sagot mula sa langit. Natapos na ang lahat, si Marco ay pumanaw na, si Aling Elvira ay nasa isang nursing home, ngunit sina Isabela at Sofia ay buhay na mamahalan at masaya. At iyon ang pinakapepetong paghihiganti dahil ang tunay na tagumpay ay hindi sa pera kundi sa pag-ibig na pinili mong pangalagaan. Iyon ang huling aral na iniwan ni Helena sa kanyang anak. Maging masaya ka, anak ko. At sa wakas, si Isabela ay tunay ng masaya.